Ito ang mundo ng Oklahoma City Thunder at tayo'y mga naninirahan lang dito. Ano pa ba ang masasabi natin matapos ang isang makasaysayang season mula sa isang koponang binuo ni Sam Presti na nagbunga ng kanilang kauna-unahang kampyonato? Nanalo ang mga lalaking ito ng titulo na may 68 panalo sa regular season, ang ikalima sa pinakamagandang record sa kasaysayan at naging ikalawang pinakabatang koponan na nagkampyon matapos ang 1977 Portland Trail Blazers. Sila ang OKC ang magiging paborito sa susunod na 3 o 4 na taon. Anya, bata sila, may talento at mahusay ang coaching nila. Oo, maganda ang summer ng Rockets, ganun din ang Nuggets. Pero yan ang tatlong nangungunang koponan sa West ngayon. Ang taong kung wala ay hindi sana posible ang lahat ng ito ay walang iba kundi si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Nakakamangha na 2 taon nang sunod-sunod silang nagtapos bilang una sa matinding Western Conference gamit ang pinakabatang roster sa liga at hindi sila natalo ng magkakasunod kahit isang beses ngayong season. Ang taong dahilan nito ay walang duda si Shai Gilgeous-Alexander. Naging ika-4 lang siya sa kasaysayan na nanguna sa liga sa scoring, nanalo ng MVP at nanalo ng Finals MVP sa iisang season kasama sina Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Shaquille O'Neal at ngayon si Shai. Idagdag pa riyan ang Western Conference Finals MVP, All-NBA First Team Honors at isa na namang All-Star Selection. At ito na ang ikatlong sunod na season na nag-average siya ng mahigit 30 puntos sa mahigit 50% shooting. Ibinahagi rin ni Paul Pierce ang pananaw ni Barkley na kinikilalang may kakayahan ang Thunder na manatiling dominante. May estruktura sila para maging isang dinastiya, may mga draft pick sila, may cap space pa sila ngayon, pero pipirmahan nila ang mga manlalaro nila. Ang kailangang gawin nila kapag buo na ang nucleus, kailangan nilang patuloy na ayusin ang bench nila, ayon kay Pierce. Anong masasabi nyo sa nakikita ni Pierce sa OKC mga kaibigan at kay SGA? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay buong puso nang niyayakap ang kanilang huling pag-asa na masulit ang natitirang mga taon ng Stephen Curry era. Si Curry, 37 taong gulang, ay isa sa 3 veteranong star sa roster kasama sina Draymond Green, 35 taong gulang at Jimmy Butler, 35 taong gulang. At ngayong off-season, ang Warriors ay matinding inuugnay sa posibleng pagkuha kay Al Horford, 39 na taong gulang na isang free agent na tiyak na magpapataas pa sa average age ng kanilang lineup. Ang galaw na ito ay malinaw na nagpapakita ng kanilang commitment na manalo ngayon na at ang kilala nilang 2-timeline approach ay lalong lumalayo sa pagiging matagumpay. Isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang 2-timeline plan ng Warriors ay dahil hindi sila nakahanap ng top young star na maaring maging pundasyon ng kanilang susunod na henerasyon. Sa panayam sa podcast T, sinabi ng dating Warriors star na si Baron Davis na ang kakulangan ng isang elite young player ay nakakasira sa koponan. Sabi ni Davis, "Sino ba yung batang dumadating sa locker room na parang akin to, sabihin nyo lang kung anong kailangan kong gawin at ibuhos nyo sa akin ang kaalaman nyo." Sa tingin ko, hindi pa iyon natutuklasan ng Warriors. Tinukoy ni Davis sina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Moses Moody bilang mahalagang contributors, ngunit aminadong wala ni isa sa kanila ang superstar na kailangan ng koponan. Anya, oo, may Kuminga ka, may Pod ka, may Moody ka, kaya meron kang mga solidong batang manlalaro. Pero ang kailangan mo ay yung X factor. Katulad ng ginawa ng Boston noong kinuha nila si Derrick White. Sino ba tong taong to? Kailangan mong makahanap ng isang valuable asset para sa koponan. Noong taon na nanalo sila kasama si Jordan Poole, siya yung X factor. Kapag uminit siya ay grabe. Naririnig ng Warriors ang lahat ng iyan at walang mas higit pa kay Stephen Curry. Hindi na rin raw epektibo ang small ball. Lumipas na raw sila sa panahon sa NBA. Kailangan na raw nilang i-reset ang kanilang roster. At sa ilalim ng lahat ng pesimismo na yan ay may isang malakas na agos ng pag-aalinlangan. Matanda na raw ang kanilang core para manalo ng kampyonato. Makatuwiran ang pagiging pesimista dahil wala pang koponan na may ganitong katanda na core ang nanalo ng NBA Finals. Ngunit may sagot si Curry. Naririnig na namin yan kahit bago pa kami magkampiyon noong year 2022. Sabi niya sa NBC Sports Bay Area habang nasa South Lake Tahoe, kung saan siya ay co-defending champion sa American Century Championship Celebrity Golf Tournament. Naririnig na namin yan, kaya sa puntong ito nakasalalay ang lahat sa kalusugan. Kung titingnan mo ang bawat koponan, tulad ng Oklahoma City, na nagkaroon ng halos walang injury na run,
At yan ang kailangan mo. Yung mga veterano kayang tapusin ang regular season. Subukang mailagay ang sarili sa posisyon na hindi mo na kailangang habulin ng playoff sa huli. Ganun ang nangyari nung nakaraang season kung saan makatuwirang isipin na ang marahas na paghahabol ng playoff spot sa huling 2 buwan ang siyang tumapos sa lakas ng Warriors. Nanalo sila sa Game 1 sa Minnesota pero nabahiran ito ng injury ni Curry sa hamstring sa second quarter. Natalo sila sa Games 2 hanggang Game 5 at na-sweep. Alam kong na-injure ako, sabi ni Curry, pero gusto mong magpatuloy mula roon sa isa pang taon para makabuo ng chemistry kasama si Jimmy. Alam mo namang gagawin ni Draymond ang kanyang parte. Sana rin yung mga bata naming manlalaro ay makagawa ng isa pang hakbang. Ganun talaga taon-taon. Kuhanin kung ano ang ginawa namin ng maganda at alam naming kailangan pa naming i-level up yon at gawin ito ng mas consistent buong taon. Ganun na yan halos buong karera ko mula high school pa lang, sabi ni Curry tungkol sa pagiging kinu-question. Pero yung mga narrative na yan ay nabubuhay mag-isa. Ang gusto ko lang talaga ay manalo. Yan lang. Si Curry, napapasok na sa kanyang ika-17 na season ngayong Oktubre, ay isang 4 na beses na NBA champion at kinikilala bilang pinakamakapangyarihang basketball player mula pa kay Michael Jordan. Palaging mulat sa mga taong nagdududa sa kanya. Nagtayo siya ng Hall of Fame career sa pamamagitan ng pagbura sa mga pag-aalinlangan. Sa lahat ng kanyang naabot, motivated pa rin ba siya ng mga doubters? Sa puntong ito, sagot niya, white noise na lang iyon dahil sapat na ang sarili kong motibasyon. Hindi ko na kailangan ng panlabas na motibasyon. Sa puntong ito, gusto ko pa rin talaga ang laro. At kung meron ako noon at may magagaling akong kakampi at maganda ang kultura at organisasyon namin, sapat na yon para manatili ako sa tamang espasyo. Hindi ko na kailangan ng ingay sa labas para ma-motivate ako. Ayon sa mga odds makers, may hindi bababa sa 8 koponan na may mas mataas na tsansa kaysa Golden State para sa kampyonato sa year 2026. 5 sa mga ito ay mula sa West, ang defending champion at batang-bata pa ring Oklahoma City Thunder, ang Denver Nuggets, ang Houston Rockets, ang Minnesota Timberwolves at ang Los Angeles Lakers. Napanatili ang sarili namin sa itaas, kaya sana magawa pa namin yon ng 1 o 2 taon pa. Bago mo isulat ang Warriors o si Curry palabas, maaring magandang alalahanin na sa simula ng kanyang karera. Noong mga panahong pinakamatamlay ang lahat, nangako siya ng masaganang kinabukasan. At tinupad niya ito. Habang hinihintay pa rin ng buong liga ang kumpirmasyon ukol sa mga malalaking galawan, isang buyout ang tuluyan ng nakumpirma. Ang batang guard na si Cole Anthony ay umalis na sa Memphis Grizzlies matapos siyang maisama sa blockbuster trade na nagpadala kay Desmond Bane sa ibang kopona noong nakaraang buwan. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang Milwaukee Bucks ay nakapaghanda na para pirmahan si Anthony sa oras na siya ay maklear sa waivers, isang mahalagang hakbang lalo na matapos ang paglisan ng star guard na si Damian Lillard. Ang pagkuha kay Cole Anthony ay maaaring makasagabal sa tsansa ng Bucks kay Bradley Beal at ang pagtaas na makuha siya ng Warriors o Clippers. Isang sinyalis na rin ay makakaapekto kay Beal sa oportunidad na sumama kay Giannis Antetokounmpo at sa kanyang koponan. Ang Golden State ay inuugnay din kina Beal at Damian Lillard, ang huli ay free agent na rin, ngunit hindi inaasahang makakabalik sa court bago ang All-Star break dahil sa kanyang paghilom mula sa torn Achilles. Inaasahan din na muling makakasama ng Warriors si DeAnthony Melton na isang free agent rin, ngunit hindi pa tiyak kung ito ay makakaapekto sa kanilang pag-iisip ukol sa pagkuha kay Beal o Lillard. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan?